halos lahat tayo ay naghahangad na magkaroon ng mahabang buhay. Subalit wala tayong kakayanan na malaman kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Tanging Diyos lang nakakaalam. At meron namang pamamaraan ayon sa siyensya at sa mga pag-aaral na maaaring maragdagan ang haba ng ating buhay. At may tsansa tayong magpatuloy nating buhay na magkaroon ng malusog, masaya, at makabuluhang buhay. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa simula ang Usapang Senior. Walang maliw, pagpapalang, walang tigil. Dating puso may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Isang mapagpalang magandang umaga sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon at panibagong araw, panibagong aral at mga panibagong biyaya na naman ang ating makakamtan sa ating Panginoong Diyos. Kumusta na po kayo? At ito po ang programang simula, ang Usapang Senior. At saan man kayo naroroon, ano man ang inyong ginagawa, o kayo nasa daan, o kayo nasa gawain, o sa inyong hanap buhay, o kung kayo man nasa bahay, nagre-relax. Ang inyong programa pong ito, simula, Usapang Senior, ay mabuting kaibigan at magandang kasama. Ang programa pong ito ay sumasa inyo tuwing Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa AWR 89.1 FM. So welcome po kayong lahat. At ngayong umaga, nais kong batiin yung ating mga dating mga taga-subaybay at mga kaibigan na ating nakakausap, at nais nila magpabati uli. Unang-una ang kaibigan natin mula sa ibayong dagat, from USA, ang mga miyembro at mga manggagawa na International Church of SDA sa Evanston, Illinois. At isa pa dito ay ang Naperville Remnant Film Church. Gayun din, dito sa Pilipinas, binabati natin ang ating mga kapatiran dito sa Morning View Seventh-day Adventist Church at gayon din sa Philippine International Church na Adventist University of the Philippines. At dito ay merong, binabati ko rin ang aming mga kasamahan sa aming Federation ng mga Senior Citizen sa Puting Kahoy. Okay? At gayon din ang Puting Kahoy Senior Citizens Association. Welcome po kayo. At ang programa pong ito, nais naming linawin na hindi lang po pang senior. Kung kayo ay hindi pa senior, subalit meron kayong mga mahal sa buhay na nagmamalasakit kayo sa inyong mga magulang, lolo, lola, at kung ikaw ay caregiver, di ba? Napakahalaga din itong program ito sapagkat marami kang matututunan na mga payo, at saka mga tips para sa pangangalaga ng mga nakakatanda. Okay po, welcome po kayo. At ngayong umaga, nakahanda po ang ating mga talakayan. Okay, ang pag-uusapan natin ay una sa senior wellness. Pag-uusapan po natin yung sikreto ng long life. Ano ba yan? Yung pampahaba ng paano magkaroon ng mas mahabang buhay. Hindi lang po basta mahaba, kinakailangan ang buhay na masaya, malusog, at higit sa lahat, fruitful ang pagiging senior citizen natin. At gayon din, pag-uusapan natin yung
nasimula natin pag-usapan noong nakaraang episode natin yung human dignity. Ano ba ang kinalaman naman dito sa human rights at saka anong sinasabi ng banal na kasulatan sa tungkol dito sa human dignity. Ito pa yung napakahalaga sa mga senior na madalas na hindi na napapas o hindi na nabibigyan ng kaukulang panahon para pag-isipan, no? Human dignity. At gayon din sa ating new beginning, bagong simula, pag-usapan natin yung the power of empathy. Yan. At of course, patuloy ang ating mga prayer request. Kaya marami po tayong pag-uusapan at tatalakayin ngayon. Diyan lang po kayo, huwag kayo alis. Magbabalik po ang simula. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page AWR Manila at i-share sa inyong mga kaibigan. Apo, ubusin mo yung pagkain mo. Huwag kang magtitira dyan sa pinggan mo. At masasayang lang yan. Lolo, busog na po ako eh. Basta ubusin mo. Mapakaraming naghihirap ngayon sa mundo. Alam mo ba yan? Hindi na kumakain. Kaya ubusin mo yan, apo. Para hindi masayang. Maraming hindi kumakain. Lolo, pag naubos ko ba ito, mabubusog ba sila? Muli pong nagbabalik ang programang Simula, ang Usapang Senior, dito sa AWR 89.1 FM. At ito po ay sumasahimpapawid, okay, sa tuwing Huwebes at Linggo. At gayon din tuwing alas 10 at alas 11 ng umaga. At ito po ay simultaneously mapapanood, no? At mapapakinggan sa ating FB at YouTube channels. Inyo lang pong i-type ang Adventist World Radio Manila. So, kung meron po kayong mga nais na ihiling o ikomento o nais nyo imungkahi sa ating programa, welcome po kayo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa mga numerong 0917-1742-777 at 0918-9447-891. So, hihintay po namin ang inyong mga kahilingan. Maaari kayong humiling ng mga panalangin, pagbati sa inyong mga mahal sa buhay. At tandaan nyo, may joke time tayo, kaya maganda rin po na mag-contribute kayo ng mga inyong maiikling mga kwento na nakakatawa rin. At kapag namin napili ang inyong kwento, ay may regalo kayo mula sa amin. So ngayon po, pag-uusapan natin sa ating senior wellness ay ang tungkol sa pagkakaroon ng mahabang buhay. Sabi ni Benjamin Franklin, a long life may not be good enough. Okay? But a good life may be long enough. So it's not a matter of length, no? Ang mahalaga kung paano tayo nabuhay, ano yung mga we call it fun, no? The years of fun. Ibig sabihin yung masasayang panahon mo, no, nabubuhay ka. Kasi marami ring nabubuhay, nakakalungkot man, na hindi naman sila naging masaya dahil nagiging sila because of their yung mga karamdaman at maraming mga iba pang suliranin. Pero ang atin pong adhikain, no, bilang mga senior citizen ay mabuhay tayo ng mapayapa, malusog, at higit sa lahat may dignidad, no? At ang sikreto ng long life. At ayon nga, although hindi natin talaga
hawak ang ating mga buhay, tanging Diyos lang may hawak at siya nakakaalam. Pero habang tayo nabubuhay, meron tayong pag-asa na at may biyaya ang Panginoon at tutulungan niya tayo kung paano tayo magkaroon ng masaya at may kapaki-pakinabang na buhay, no, bilang mga senior citizen. Kaya ngayon pag-usapan natin ang ilang mga bagay, no, ayon sa pag-aaral na makakadagdag ng taon na ating buhay, no? At ayan ay napaka ah, gandang biyaya, no, sa atin na may sikreto, may mga sikreto at mga payo sa atin. Kaya ibig sabihin niyan ay may bahagi tayong gagawin. Hindi lahat alam natin na mahal tayo nating Panginoong Diyos, no, na ayaw niya tayong mapahamak o mahihirapan, pero dapat meron din tayong bahagi para makamtan naman natin yung talagang buhay na mapayapa, malusog, masaya. Kaya ngayon po pag-uusapan natin yung sikreto ng pagkakaroon ng mahabang buhay. Okay? Ang una dito ay maraming pag-aaral na ginawa, no? At lalo na sa US tungkol sa ang pag-aaral nito ay tungkol sa Adventist Health Study. Kaya ito ay nagkaroon sila ng pag-aaral sa more than 34,000 members of Seventh-day Adventist Church. At dito nga pinag-uusapan dito, no, yung relasyon ng vegetarianism at saka lang yung longevity. Ibig sabihin yung pagkakain ng mga gulay, okay, yung tanda natin original food, no, na from creation inintroduce ng ating mandalalang at ang pagkakaroon ng mahabang buhay. At hindi lingid sa ating kaalaman na yung mga naunang mga tao noon ay napapakahaba ng buhay hanggang sa umikli na ng umikli. At isa sa mga contributing factors diyan ay yung mga kinakain. Umpisa nung nag-umpisa ng kumain ng mga tao ng mga lamang karne, no, yung mga lamang hayop, no, ay parang sinasabi ay na nabawasan na yung lifespan, umiikli dahil nandoon sa pagkain ng karne. Although, no, ang inintroduce kasi noon yung pagkain ng karne after the flood, no, yung dilubyo. Kasi nga namatay na lahat yung mga halaman. Pero nung di katagalan, of course, sumibol na naman yung mga halaman, saka hindi pa rin naalis, no, yung pagkahilig ng mga tao, yung pagkatakam nila sa lamang hayop. Kaya hanggang ngayon, ayan pa rin ang ating nagiging ayun ang ating nagiging habit, no. Mas hinahanap-hanap natin yung mga karne. Pero rito sa pag-aaral na ginawa nila, yung relasyon, no, ng pagiging vegetarian at saka hindi ay malaki palang talagang factors na malaking bagay na nakakadagdag ng buhay, taon, no, length ng buhay ng tao. At ang kanilang mga significant findings, no, sabi rito, ay meron 5. Sabi nito, high exercise versus low or no exercise. Kaya napakahalaga pala yung movement, no? Lalo na sa ating mga senior, minsan kala natin na matanda na tayo, hindi na tayo masyado kumikilos o lagi na lang siguro tayong nakaupo, lagi na lang nakahiga o yung mga bagay na halos ayaw nating gumalaw. Ayun po ay nakakabawas ng ating ng lifespan yun. Kaya dapat lagi tayong kumikilos. Ang pinaka-best dyan, hindi mo kailangan tumakbo, maglakad lang every day. Every day, maglakad lang. No, maglakad. At least 30 minutes a day.
lakad ka lang tapos increase mo na hanggang masanay ka na, hahaba na maging 1 hour na, 2 hours o gano'n po. Kaya napakahalaga 'no na nako-contribute ng ah, exercise, okey? Ang pangalawa, napatunayan din na mas mahaba ang buhay ng mga ng mga vegetarian against non-vegetarian diet people. Ibig sabihin yung mga tao na mas mahilig sa mga gulay at mga prutas at saka mga buto o legumes, no? Ayan pala ang nakakadagdag ng buhay, nakaka-sustain ng ating buhay. At ganito rin, pinag-aralan din nila na finding the ratio of body weight to height. Dapat pala magkaroon tayo ng ideal weight, sundin natin, at saka height, no? Based on our height. Kasi may mga tao na pag malalaki, syempre dapat may ideal ano rin na size ng body, no? Dapat maintain daw natin 'yon. At saka yung pinag-uusapan dito, yung mga waistline dapat walang ano, extra fats 'no, sa tiyan natin dahil diyan nagsisimula yung mga, karamdaman 'no, na, dahil hindi na ano 'to, nagiging, na napa-process ng maayos yung ating mga nutrients sa katawan at saka yung mga organs natin dahil natatabunan at naiipit ng mga taba. Kaya let's maintain ideal weight, no? Tapos ganito rin, napatunayan din nila yung the practice of eating nuts most days versus of seldom eating nuts. Aba, sinama pala nila yung pagkakain ng mga nuts. Kayo ba mahilig sa mga nuts? Okay. Pero napag-aralan natin, tama yun, no? Mga nuts ay nakakatulong talaga yun sa digestion at ang, ang sinabi sa akin ay kasi raw ang ano raw, hindi raw nuts yung peanuts, sabi gano'n, at saka yung cashew. Dapat daw yung mga almonds, 'yan, yung mga ano pa ba 'yan, yung mga ibang nut, pecan at saka yung walnuts, ayan daw po. Pero less ano, bawasan natin yung mga peanuts daw. Although nuts din siguro 'yun, pero mas ano raw, mas healthier daw yung mga almonds at saka walnuts. Saka pecans at saka kung ano man 'no. And, ano pa ba yung sarap na paborito ko, nalimutan ko na. Okay yun. At ang panglima na may kinalaman pala 'no sa pagkahaba ng buhay yung smoking, okay. Kapag hindi ka smoker, may ano ka, ang tyansa mo ay, hahaba pa ang buhay mo kasi smoking talaga is harmful. Ayun po sa lungs natin. Kaya napatunayan nila na doon sa specific na pag-aaral na 'yon 'no, sa Adventist Health Study tungkol sa vegetarianism versus longevity. Ngayon naman may isa pang study na ginawa noong 2005 at ito ay well-publicized po sa buong sanlibutan. Ito yung sinasabi na National Geographic Magazine. Kaya nagkaroon sila ng article, The Secrets of Long Life. At sila ay tumingin sila ng mga communities around the world. At isa dito sa mga ano nila ay yung mga Okinawan, nalimutan ko na sa Italy, tapos meron din dito sa USA sa Loma Linda, no, na Adventist community. At dito nakita nila, in-enumerate nila yung magagandang habit ng mga tao na nakita nila mga centenarians, ibig sabihin 100 years old or more na mga senior citizen or mga tao. At ito yung mga findings nila at napaka-interesting. Sabi dito, in answer to the question, what's the most important dietary change? Ito na pinag-usapan natin, pagkain, no? Kaya it is very clear
that more meat you eat, the more meat you eat, the earlier you die. Sabi rito, cut out as much meat as you can. Kung maaari daw, putulin, no? Kung maaari, as much possible, alisin na. You're better off with a plant-based diet. That's indisputable. Wala talagang walang lalaban dyan, walang makakatalo dyan. Kaya sabi pa rito, consume fewer calories. Eat until you are 80% full. Ano sinasabi? Pag kumakain daw tayo, huwag tayong lalampas hanggang 80%. Ibig sabihin yung hindi ka pa masyadong busog. Yung tipong kumain ka na, pabusog ka na, pwede ka na raw tumigil. Kasi po pagka sumobra, overeating naman yun, or kapag 100% talagang full ka, parang nahihirapan din ang iyong digestion. Kaya ang advice ito, 80% before full. Ayan, wag masyado magpakabusog. Okay? Sabi rito, the Okinawans eat a big plate of food, but it is mostly greens and tofu and packed with nutrients, and it tastes good. Meron din, sabi rito, be careful of anything pull a wrapper off. Learn to shop in produce and whole food section of the the grocery store and limit refined and processed foods. Ayan. Alam nyo, matitest daw yung kung healthy ang kinakain ng isang pamilya, no? Kapag silipin mo yung refrigerator. Pag nakita mo yung refrigerator, puro laman, puro processed food, puro meat, nako, hindi yun healthy, no? Ibig sabihin, dapat daw tingnan mo yung pantry niya kung puro fresh fruits and vegetables and laman. Ayan. At sanayin natin daw, pag nag-grocery tayo, pumunta tayo dun sa mga section ng mga whole food section. Whole food, ibig sabihin yung mga hindi na process, yung mga fresh, organic na mga pagkain. Next, ang sabi pa rito sa study ng National Geographic, be active. Ayan. Take nature walks, garden, do regular low-intensity physical exercise such as brisk walking. Sabi ng author, I'd rather see people walking every day than running. O, di ba? Hindi ka kailangan tumakbo. Maraming tumatakbo minsan hindi rin appropriate minsan ng running and jogging. Dapat nagko-consult tayo sa ating doctor bago tayo talaga magja-jog, no? Kasi may mga tao na hindi appropriate sa kanila mag-jogging kasi yung kalagayan ng kanilang mga puso, no, ng kanyang pangangatawan. Kaya pinaka safest at saka pinaka pinakamatipid, walang gastos ay yung paglalakad, nature walk, sabi rito. And then, okay, and the next one, take time to have fun in life. We know that happier people live longer than unhappy people. The effect of unhappiness is about as bad for you as smoking habit. Totoo yan. Kapag ikaw ay nagwo-worry, saka lonely ka, malungkuting ka, para ka rin nag-smoke, no? Or kumakain ka ng mga pagkain na hindi healthy. Kaya pareho lang yun. Kaya dapat daw yung mental setup natin ay very positive and healthy. Kaya dapat narinig yung jokes natin kanina, yung joke dapat natin ang sabi kasi ng mga psychologists ay the test of a healthy person, a healthy-minded person is the one who can laugh at himself. Ibig sabihin, yun natatawa ka minsan sa sarili mo. Natural yun. Napakaganda. Tinawanan niya ba sarili niya mga kalokohan na ginawa niyo, nakakatawa, di ba? Ayun ang mga healthy. Kaysa yung mga taong very stiff na halos ayaw ngumiti, ayaw tumawa, ayaw magkamali, at lahat puro seryoso masyado.
ngumiti ho kayo, tawanan ho ninyo ang inyong problema at saka yung sarili nyo. Yon. At ayun din, sabi rito, an unhappy person is about 3 times more likely to die in a given year than a happy person for a variety of reasons, suicide, chronic stress, illness, ayan. Kaya pagka unhappy ang tao, talagang dapat, lalo na pag-depress, kailangan nating salbahin din kung may mga kaibigan kayong ganon. Lagi niyong kakausapin, kukwentuhan, yayain niyo at i-pray niyo sila lagi. And then stay social and stay close to your family because family matters. Yan. Wala po tayong ibang tatakbuhan kundi ang ating pamilya. Okay. The greatest benefits may be from eating more unrefined foods and fruits and vegetables. Brightly colored foods loaded with protective antioxidants and phytochemicals, and eating fewer and sabi dito, less sugar and rich desserts. Kaya ang sikreto raw ng healthy meal kapag iba-iba ang kulay ng kinakain mo. Yung kulay mo may yellow, may green, may red, may purple, ayan. Ayan daw yung mga healthy na meal. Kaya saan natin makukuha? Kundi sa mga fruits at saka sa mga vegetables. Ayan po sikreto. So, ayan ang payo nila. Ngayon, paano natin ma-maintain naman? Paano natin ma-maintain yung ating diet na ipapractice na natin? Kailangan kasi mag-start na tayo right away. Kasi every time we eat, may consequence yun. Halimbawa ngayon, naparami ang kain mo ng karne. Hindi mo mararamdaman pa ngayon yun. Pero yung consequence nun after several time, andyan na. Yung mga cholesterol na ipon na sa katawan mo, diyan na, simula na ng maraming, tapos kung nasobrahan ka naman sa, ibig sabihin imbalance ang mga kinakain mo, sobrang sugar, sobrang alat, may mga consequence. Kaya, wag na po kayong maghintay. Wag niyo sabihin, next week na ako mag-i-start. Hindi po, ngayon na po, simulan niyo na. Kasi yan po ang sikreto ng long life, ngayon na. Kasi it may be too late pagka pinagpaliban nyo pa pag mag-start pa lang kayo. Kaya sabi rito, make changes gradually. Hindi kailangan biglain. No? May mga kilala ako kasi binigla Dati kumakain, biglang tumigil. Ay nako. Hindi po. Kailangan po gradual para maka-adapt din yung inyong pangangatawan sa mga changes na gagawin nyo. So some people can become vegetarians overnight, but most find that they do better when they take plenty of time making such a major change in their eating habits. Yan. Gradual lang, dahan-dahan. Gayun din, add more fruits and vegetables to your meals. Start by aiming for at least, sabi rito, 5 servings of fruits and vegetables a day. Binilang niyo ba? Ilang servings ba kayo? Baka isang beses lang kayo kumain ng isang maliit na papaya. Pero ang sinasuggest dito, at least 3 servings a day. Kung nagpapaya kayo ng umaga, try nyo susunod na meal, lagyan nyo uli ng ibang serving ng prutas. Wag lang ginagawa lang yung para lang maalis yung lasa. Minsan ganun ang alam natin pahingi naman ng prutas niya para maalis yung lansa or whatever lasa na nasaan. Hindi po ganun. Dapat kumain tayo talaga ng full serving na sabi rito at least 3 servings a day. And then eat lots of salads. Ayan, salads. Ibig sabihin vegetable salad. Make variety of vegetable soups. They're especially good in winter. Okay, yan ay para sa mga abroad. Revel with fresh fruits. You can eat them by themselves. Add them to your fruit salad and make them into fruit smoothies. Ayan.
At sumunod, make at least half of the grains you eat whole grains. Ano ibig sabihin ito? Pagka kumakain kayo halimbawa ng rice o grain yun, no? Dapat ano hatiin nyo at least muna kalahati nun may red rice o brown rice, ayan. Wag full lahat puro white rice, no. Sabi ko na at least 3 servings of whole grains a day din, no. Ayan. At increase the number of legumes you eat. Ayan, yung mga legumes, ayan yung mga beans, okay? Meron tinatawag tayong black beans, garbanzo, kidney, what's this? Pinto, and then lima. Okay. Ayan po yung mga legumes. Very rich in fiber, protein, minerals, and minerals like magnesium and potassium. Okay. Ayan po. So, ayan po ang ilang mga paalala sa atin para tayo'y magkaroon ng madagdagan ang buhay natin na hindi lang madagdagan, malusog na buhay, masayang buhay at saka makabuluhang buhay. Ayan po. So, sana matutunan kayo. Huwag kayo pong alis. Mababalik po ang simula. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Muli po nagbabalik ang simula. Ako po si Doc Rome ng AWR 89.1 FM tuwing Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At ngayon po pag-uusapan natin sa Senior Wisdom. Ito po ay karagdagang kaalaman, no, para sa ating kaisipan. At napag-usapan natin last episode yung tungkol sa human dignity. Ayan po yung dignidad. At sinasabi natin yung dignidad na yun, ayun ay inalienable right. Ibig sabihin, hindi yun pwedeng dapat alisin sa atin. Ano yung mga dignidad? Yun yung respeto, ayun yung mga karapatan natin para tayo ay mamuhay ng masaya, mamuhay ng maligaya, mamuhay ng tahimik, at lahat actually related sa human rights, no? Pagka pinag-usapan ng human dignity, actually mapapanatili natin ang human dignity pag ating i-observe yung ating human rights. At alam na natin ang human rights. Nandun na sa Bill of Rights ng ating Philippine Constitution. Kaya sabi rito, why human dignity is important. Okay. Anyway, basahin muna natin, sabi niya, define human dignity as the idea that all human beings, regardless of class, creed, color, and culture, enjoy the same basic value, deserve fair treatment in public and private, and merit the same basic protection of the law. At its core, human dignity is the idea that every person has intrinsic worth and deserves to be treated with respect and honor. Ano raw yun na dapat tayo ay may karapatan natin na magkaroon ng we deserve treatment o pati yung pati sa galing sa gobyerno, no, yung ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating kulay, ano man ang ating kultura, ano nationality natin, ay meron tayong halaga, no, intrinsic worth, and deserves to be treated with respect and honor. Dapat tayo ay ginagalang, no, at nirerespeto. Kaya this is worth something people earn to achieve. Sinasabi kasi nila, yung respeto raw, ini-earn. Tama rin po yun. Pero kahit na po sa tingin nyo ang tao, no, hindi nakapag-aral, it doesn't mean na mababa na ang tingin natin, hindi natin respeto.
ibig sabihin, patunayan muna niya na magtapos muna siya bago niya patuloy. Hindi na po. Dahil bilang mga tao, kahit na ang tao na hindi kaibig, parang walang iba doon sa Ten Commandments, no? Na una, iniibigin natin ng Panginoon, first four na commandment, tapos yung last sixth commandment, pag-ibig naman sa kapwa. Kasi hindi natin maiibig ang kapwa pag hindi natin inibig ang Panginoon, or hindi natin maiibig din Panginoon kung hindi natin ibigan ang kapwa. Kaya magkasama yung yun. Ibig sabihin, yung respeto na yun at pagmamahal sa kapwa ay yun, kahit ano pa ang kanyang kalagayan, sa tingin natin mababa ang pinag-aralan o hindi siya maganda o hindi siya kaibig-ibig o meron siya mga kapintasan, dapat din po nating irespeto at bigyan natin ng kahalagahan, no? Kasi ayun po yung ang tawag dito, ayun po yung foundation ng tunay na tatawag natin dignidad, no? Ayun po yung basehan. Gaano kahalaga ang human dignity? Okay. Number 1, human dignity enhances mutual respect. Okay. Kaya recognizing human dignity encourages us to treat each other with respect, empathy, and understanding. Alam nyo, ni-research ko yung salitang empathy. At saka ano bang kaibahan ng empathy sa sympathy? Okay. Yung sympathy pala, yun yung sa isip natin ay naaawa tayo, no? Yung puso natin ay naaawa, no? Meron tayong feeling na gusto natin silang tulungan sa ating isip. Pero yung empathy, mas malalim pala yun. At ayan ang pag-usapan natin mamaya doon sa ating a new beginning. Yung empathy, ayun naman yung ating malasakit. Ibig sabihin, ginagawa natin yun dahil nakaka-relate tayo at nararamdaman natin. Parang nare-relate natin ating sarili, kaya tinutulungan natin. Okay? Ayun po, mutual respect. Human dignity promotes social justice and equality, and it forms the basis of social justice and equal treatment. So pantay-pantay, no? Wala pong taas, mababa. Pare-pareho po tayo sa mata ng Diyos, sa mata ng batas. Pare-pareho po. And then, human dignity supports psychological well-being. Feeling valued and respected is essential. Diba? Napakahalaga yun kahit naramdaman natin sa sarili na experience natin na pag tayo pinahahalagahan. Napakaganda ng pakiramdam natin at saka yung feeling natin parang gusto rin natin na mahalin ang kapwa natin dahil nakita natin naramdaman natin na tayo ay binavalue nila o pinahahalagahan. And then, human dignity encourages peace and cooperation. Yan. Kapag tayo ay marunong gumalang o rumespeto sa kapwa natin, nakakaroon tayo ng kapayapaan at saka nagkakaisa tayo. And human dignity protects fundamental human rights. Ayan. Ano mga fundamental human rights? Free at life, no? Freedom to live. Ibig sabihin, buhay. No? Alam natin na hindi tayo dapat mananakit, hindi natin sasaktan ng kapwa at hindi tayo magiging perwisyo sa kapwa o hindi tayo wala tayong kaaway. Ayun po ang napakahalaga, no? Na kaya biblically talagang napakahalaga ang human dignity. And how to promote, ito na ngayon ang ating pag-uusapan. Paano natin i-promote naman to sa simpleng mga o practical na pamamaraan? Ang sabi dito, treat everyone with respect. Okay, simple lang. One of the simplest ways to honor human dignity is to treat every person with respect regardless of their status or background. This means showing courtesy,
avoiding harmful language, and recognizing others as a valuable member of society. Small acts of respect like saying please and thank you or offering a genuine compliment can make a difference in how people feel about themselves. Kapag ginagawa pala natin yung marunong tayo rumispeto, naging magalang tayo, maganda rin ang pakiramdam ng ating kapwa. And then number 2 is active listening and empathy. Very biblical yan sa James 1:9. Sabi, be quick to listen and slow to speak. Kasi bihira natin ginagawa yun, mas mabilis tayo magsalita kaysa makinig. Okay? Pero ang biblically, actually that's for me is the definition of biblical communication. Listening. Mas marami dapat. Kaya we were given 2 ears but 1 mouth. Ibig sabihin, we have to listen more than speak. Diba? Napakahalaga yun. Listening first. 2 tenga kaya binigay ng Diyos at isa lang dila natin para mas maraming beses tayong makinig. Mas madalas makinig kaysa magsalita. And then, empathy, yan ang ating, sinabi ko nga na may malasakit tayo sa kapwa. Okay? Meron tayong anecdote mamaya diyan sa empathy. Pangatlo, support, equality, and inclusion. So, ngayon ay ang huling na tandaan kong naging advisor ako ng isang research ay yung inclusion ng mga yung mga kabataan na merong mga defects, no? Ibig sabihin, ngayon pati yung mga special children, 'di ba? Dati ang special children ina-isolate nila, pinagsama sa. Ngayon na kasi may inclusion na ideya ngayon na sinasama sa mga normal classrooms. Kaya napakaganda yung itong sinasabi natin na equality, no? Ibig sabihin, kasi kung minsan pag may defect or merong ang tawag natin to, PWD na mga na mga tao, inihiwalay natin. Pero ang pinaka-best daw ay i-include. Ibig sabihin, pwede natin silang isama normally, no? Isama sa lahatan. And then respect, autonomy, and individual choices. Ito pa yung kanya-kanya namang choices to. Minsan igagalang natin kung hindi man sila nag-agree sa atin. That's their choice. Bahalay natin kasi sa communication, pinag-aralan din namin you value the differences, no? Dahil wala naman talagang tao na pare-pareho . Bawat tao may kanyang orientation, may kanyang background, may kanyang ideya. Bakit hindi natin pakinggan? Baka yung ideya niya ay hindi lang popular sa atin, pero baka merong sense, no? Napakaganda 'yon. Kaya yung huling training for team building, ang ginamit ko doon hindi na yung teamwork. Work team ang ginamit ko. Kasi pag teamwork, ang tendency kasi sa teamwork, you go with people you like. Okay, magkakasama, di ba? Pareho hiling natin. Magka-team tayo, pareho kasi ang ating background, pareho yung ating pareho tayong Bisaya o pareho tayong Ilocano. Ganun ang tendency kasi ng mga teamwork. O pareho tayong puro college graduate tayo sila, di ba ganun? O puro tayo engineer. Ganun ang teamwork minsan. Pero pag sinabi mong work team, hindi ka mamimili na iyong mga kasamahan sa team. Ibig sabihin, halo-halo, iba-iba kayo, iba-iba rin yung inyong background, iba-iba yung orientation nyo, pero nagkakasundo kayo, trabaho kayo at makaka-accomplish kayo sama-sama. Ayun po yung tinatawag na work team.
At hindi na po teamwork nung kasi teamwork parang yung traditional na yun, ay tradition na yun, may favoritism din. Nakikiteam dahil kaibigan o magkakasama o pare-pareho ang inyong abilities and backgrounds or qualities, okay? And then another reason to promote human dignity, apologize and make amends when necessary. Ay biblical din po ito na lagi tayo dapat marunong dapat tayong magpakababa at humingi ng dispensa or sorry kasi at kung meron man tayong hindi na pagkakaunawaan, ang sabi sa Bible, huwag natin pabayaan lumubog ang araw na hindi kayo nagkakaayusan. Kasi po pagka pinagpaliban pa yon, baka mawalan kayo ng tsansa na magpatawaran sa isa't isa. Kaya yan po. And then, advocate human rights and fair treatment. Alam natin yun, pagpapantay-pantay. At alam natin mga human rights natin, yung mga and celebrate honor and diversity. Yan, pagkakaiba-iba, i-celebrate natin. Sa halip na mag-away-away tayo, magtalo-talo tayo, at pag-usapan natin yung pagkakaiba natin, mag-unite tayo in diversity, ay sinasabi nila. Na kahit iba-iba tayo, united pa rin tayo. And encourage self-worth and confidence in others. Kaya bigyan natin ng kahalagahan sila, tulungan natin silang mabigyan ng maging confident sila. Sabi, human dignity is more than a concept. Hindi lang po to concept, hindi lang to kaisipan. It's a guiding principle for how we should live and interact with others. By valuing the inherent worth of each person, we create a world where respect, empathy, and fairness thrive. Ayan. Doon tayo uunlad. No? Mag-uunlad tayo sama-sama. So, dyan lang po kayo. Magbabalik ang simula. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. Welcome pong muli dito sa programang Simula. Tayo po ay nasa bahaging New Beginning, bagong simula. At pag-usapan natin yung binanggit natin kanina sa ating senior wisdom, empathy. Nabanggit kanina na yung empathy, pag tinignan natin sa dictionary, ayun yung malasakit. Hindi lang yung simpleng pagkaawa, sympathy, no? Sympathy. Pero ang empathy mas malalim po. At ito ay may kasaysayan dito na isang 1873 ay may isang Belgian Catholic priest named Joseph Damien de Veuster. Okay? Joseph Damien de Veuster. Yan. Catholic priest po siya. At ang kanya naging mission ay pumunta siya sa Hawaiian island of Molokai para magmisyon, no? Ibig sabihin para mag-missionary doon sa mga natives doon. At ang ginawa niya, kinaibigan niya lahat doon. Pero yun ay community of lepers. Ibig sabihin may mga ketongin, no? Lepers. Umabot ng kinaibigan niya sila, ginawa niya lahat ng paraan. Sabi niya ganito, sabi dito, he arrived in high spirits, very enthusiastic siya nung dumating doon. But sabi dito, hoping to build a friendship with each of the lepers. Gusto niya maging kaibigan sana, pero nabigo siya. Kasi yung mga lepers po, inayawan siya. Hindi siya kinaibigan, no? Bagamat gusto niya maging kaibigan at ginawa niya yung paraan, nag-reach out siya, hindi naging niyang kaibigan ng mga tao. Hanggang sabi rito, ni-reject siya
Kaya si Father Damien nung after several years, hindi nabanggit ito. After 12 years, Sabi mo, after 12 years, inano siya, na pagsisikap niya na makuha ang mga puso ng mga tao doon sa Hawaii, sa Molokai, ay hindi siya nagtagumpay dahil ang mga tao iniwasan siya, hindi siya pinansin, no? Lahat ng kanya after 12 years nagpaalam na siya. Kaya nung pauwi na siya, nung paalis na siya, nakaramdam daw siya. Ito yung kanyang sinabi rito. Maganda yung niya. Feeling some numbness, nagkaroon ng pagmamanhid. He knew immediately what was happening. He had contracted leprosy. Kaya nakaano siya, nakuha niya yung sakit nung nagpaalam siya na naging leper na rin siya. So Father Damien returned to the leper colony. Kaya nung nagkaroon na siya ng pagkakataon, bumalik siya. No? Bumalik siya roon. And tinuloy niya yung kanyang naging mission noon. And word spread quickly nung malaman ng mga natives doon na bumalik yung si Father Damien natuwa lahat sila. At within hours, hundreds gathered outside his hut, fully identifying with his plight. Ibig sabihin, maraming sumalubong sa kanya at pinuntahan siya sa kanyang tinitirhan. Yun. Tapos, ang pinakamagandang surprise daw ay nung sumunod na Sunday na siya na ang magiging speaker doon sa kanilang church, napuno raw ng mga lepers yun. And then found it's full, sabing ganun, napuno yung kanyang chapel. And Father Damien began to preach from the empathy of love rather than the distance of theology and ideas. Kasi nung una siya pumunta, syempre, nangangaral lang siya. Ganun pala, no, na minsan, kukunin mo talaga yung nila, yung tiwala sa iyo at mararamdaman dapat nila na talagang sincere ka, mahal mo sila. Kasi kapag ka nga naman halimbawa pumunta ka as missionary, ang purpose mo para mag-mission, para magturo ng tungkol sa spiritual na bagay, pero hindi nila yun mas mahalaga pala yung empathy. Ibig sabihin, dito this time, second chance ni Father Damien, naramdaman ng mga kanila dahil pare-pareho na silang may ketongin na sila. At dito nga sabi rito, those who receive your love today, yan, sasabi, kung ngayon daw o kaya in-express mo yung love mo, yung pag-ibig mo sa kapwa mo, will be much more interested in hearing about your faith tomorrow. Ibig sabihin, lalago yun at hindi mo mamalayan bukas. Kaya yung ngayon pa lang, pwede mo na express yung pag-ibig at later on, i-embrace nila yung ginawa mo at ma-appreciate na nila. Kaya yun pala yung empathy. Dapat napakahalaga yun. Kung gusto natin maging malapit sa ating kapwa, kinakailangan hindi lang sa isip na o kaya salita lang na sinasabi natin na mahalaga sila. Ayun pala dapat ma-relate, ma-experience mo yung na-experience nila. Kaya yan po yung pwede tayo magkaroon ng bagong simula or new beginning katulad nung experience ni Father Damien. Sana po ay tandaan natin ang ating banal na kasulatan, ay patuloy na tinuturuan tayo na mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. At ayun ay magagawa lamang natin kung tayo sincere sa ating pakikitungo at pagmamahal sa kanila.
Magbabalik po ang simula. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Tayo po'y dadako na sa ating mga prayer request at nais kong pasalamatan ang programang ang nasusulat, the Kamenong Legacy Ministry, ay pinorward sa atin yung ibang mga kahilingan ng ating mga taga-subaybay para idalangin. Kaya ngayon po tayo po ay magalang na lumapit sa ating Panginoon, pumikit tayo at tayo po'y mananalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin ang inyong pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng pag-ibig, lahat ng karunungan, at lahat ng kapangyarihan ay sa inyo. Narito kami, Ama, muli kaming lumalapit sa inyo sa panahon na ito na sa kalagitnaan ng umagang ito na kami ay muli niyong ibinangon sa aming pagkahimlay magdamag at ngayon ay nakaranas kami ng panibagong araw, panibagong pag-asa at panibagong biyaya ng buhay mula sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagkupkop at alam namin na laging bago inyong biyaya tuwing umaga. Kaya narito po kami, nagpapasalamat at pinapupurihan namin ang iyong dakilang pangalan. Sa oras na ito, Ama, nais naming ilapit sa inyo ang ilan sa aming mga minamahal na mga kaibigan na nagpapaabot ng kanilang kahilingan upang mailapit sa inyo. Alam namin na kami ay inyo lamang instrumento para muling sumamo at ipahayag ang aming pagtitiwala at pananampalataya sa inyo na kailanman ay hindi nyo kami pababayaan at handa kayong magpatawad sa aming mga kasalanan kung kami man ay tapat na hihingi ng kapatawaran. Maraming salamat sa pagkakataon ito na muli nyo kaming binigyan ng panahon at pagkakataon para maihayag namin ang aming mga kahilingan. Tanging-tangi na dalangin namin si Brother Edwin Macapagal sa kanyang karamdaman na hanggang sa ngayon ay nakakaranas siya ng mga sakit ng ulo at sakit ng kanyang at gayon din ang kanyang pagkahilo dahilan sa kanyang pagkakahulog. Nais namin, Amang, ilapit sa inyo. Pagpalain si Brother Edwin na sana ay maranasan niya yung kagalingan na manumbalik ang kanyang kalusugan at mabuting pakiramdam. Gayon din si Brother Nelson Ganyola sa kanyang recovery mula sa kanyang operasyon. Nadalangin din namin si Ginang Rebecca Melanio na kailan na kakapagaling pa lamang niya mula sa kanyang karamdaman at nais namin bigyan siya ng ng kanyang patuloy na kagalingan. Hipuin ang kanyang ng inyong mapagpala at mapagpagaling na kamay nang sa gayon ay muli niya ang mapanumbalik ang kanyang kasiglahan at kalusugan at patuloy siyang makapaglingkod at nais niyang patuloy na makapagpuri at makasamba sa inyo. Tulungan din ang mga apo ni Chona Gonzales Santos na na-confine dahil sa pneumonia. Alam namin naman na may panukala kayo sa mga kabataang ito, kaya iniluluhog namin naman na inyo silang patnubayan at bigyan ng kagalingan dahil sa kanilang kamusmusan ay maranasan nila ang inyong patnubay at pagpapala at matutunan nilang pasalamatan at papurihan kayo. At gayon din
nais namin lapit si Rom Dotimas na sa kanyang hinihiling na pagalingin siya sa kanyang karamdaman. Panginoon, marami pa kaming mga kaibigan at mga mahal sa buhay na may mga suliranin sa iba-iba at nais namin amang itagubilin dito sa inyo. Kung ito man ay physical, nakaramdaman o spiritual, lalo tigit namin amang hinihiling na patnubayan sila. Kayo ang magsalita sa kanila at ipadama sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang inyong pagpapagaling at ang inyong patuloy na pagkupkup sa bawat isa sa amin na lagi kang kumakatok sa aming mga puso at mga isipan upang kami tumanggap sa inyo. Nawa, Panginoon, maramdaman namin patuloy ang inyong patnubay at higit sa lahat, maging tapat kami na manghawak sa inyong mga pangako at maging tapat din kami sa aming pagsunod sa inyong banal na mga salita hanggang sa kayo'y dumating muli. Sana, Panginoon, ay magkasama-sama kami na sumalubong sa inyo. Tulungan kami na patuloy nawa kaming lumakad sa inyong liwanag at naayon sa inyong kalooban. Ang lahat na ito'y hinihiling namin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. Sana po ay marami kayong natutunan at nakapag-relate kayo sa ating mga pinag-usapan sa araw na ito. Kumusta po ang inyong pakiramdam at ano po ang inyong mga saloobin? Maaari po kayong tumawag o sumulat sa amin. Kung meron kayong mga request o meron kayong nais imungkahi sa aming programa na nais ninyong ating talakayin, kayo po ay bukas po ang aming mga numero sa 0917-1742777 at 0918-9447-891. Ayan po. So marami pong salamat sa inyong pakikisa. At sa oras na ito, nais kong pasalamatan ang mga tao na naging bahagi ng ating broadcast ngayong araw na ito, si Pastor Nerio Caranza, ang ating station manager, AWR Manila, at si Brother Andy Joaquin sa ating technical staff, Irene Asidao, ating researcher at administrative staff, Wilmer Estrito, ating post-prod staff, at sa lahat ng nakiisa, lalo tigit na po kayo sa ating programa ngayon. Huwag po ninyong kalilimutan, ang simula po, Usapang Senior, ay sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At ito lamang ay mapapakinggan dito sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome at nagsasabing ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po hanggang sa muli.